Kabanata 971. Nahihiyang pumasok si Erisa sa passenger seat. Tingnan mo, parang nahihiya si Mommy. Haha, nakikita ko ang pula ng mukha ni Mommy. Napaawang ang gilid ng bibig ni Erisa habang tinatitigan ang lalaking nakatayo sa harapan ng sasakyan. Bakit pinagtatawanan lang ako ng mga bata? Hindi ito makatarungan. Naaliw si Benjamin nang magtama ang tingin nito. Pagkatapos, inutusan niya, Gavin, isama mo ang mga kapatid mo sa kotse. Binuksan niya ang pinto sa backseat at dinala ang mga ito sa sasakyan. Umupo ng mahigpit, inilagay ng mga bata ang kanilang mga bag sa kanilang mga paa at ikinabit ang kanilang mga seatbelt. Kinailangan ni Benjamin na tulungan sina Jessie at Tim na gawin ito, ngunit ang iba pang apat ay may kakayahang gawin ang aksyon mismo. Pagkatapos niyang i-double check ang mga seatbelt ng mga bata, isinara niya ng mahigpit ang pinto. Sinulyapan ni Erisa ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng rearview mirror. Nakaupo na kami, Mommy. Biglang sigaw ng mga bata. Habang siya ay nanatiling tahimik, si Jasper ay namilipit sa kanyang upuan at nanunukso na binibigkas, nahihiya pa rin si Mommy. Nagtawanan ng ibang mga bata. Pagpasok ni Benjamin sa sasakyan, nilinggan niya si Erisa, ilang saglit na tinitigan ang namumula nitong pisngi, at tumabi sa kanya. Napaangat ang ulo ni Erisa habang pinagmamasdan siya. Isuot mo ang seatbelt mo. Habang ikinakabit niya ang seatbelt niya, napakalapit ng mukha nito sa kanya na halos magkadikit na sila. Hamampis ang hininga nito sa mukha niya, nagpapadala ng pangangilig sa buong katawan niya habang binalot siya ng pamilyar na pabango nito. Nang ituwid ang kanyang katawan, bahagyang dumampi ang labi ni Benjamin sa kanyang pisngi. Dahil sa gulat ay nanlaki ang mga mata ni Erisa sa kanya habang casual niyang isinuot ang sariling seatbelt at pinaandar ang makina. Umupo ng mahigpit, paalala niya. Okay, masiglang bulalas ng mga bata. Ikaw din. Ibinaling ni Benjamin ang paningin kay Erisa. Mamulong siya, ako nga. Sa isang mahinang ngiti, nagmaneho siya palabas ng garahe. Pakiramdam ni Erisa ay bumilis ang tibok ng puso niya habang hinahangaan ang mukha nito. Masyado ba akong mahina? O sadyang gwapo lang siya? The moment she looked away and shifted her gaze out the window, hindi sinasadya niyang nakita si Miranda na nagtatago sa gilid ng kalsada na nakatingin sa entrance ng kumpanya. Pinaikit ni Erisa ang kanyang mga mata habang may mapanuksong tingin na umiikot sa loob nila. Hindi nagbabago si Miranda, ha? I can't believe she wait here for such a long time just to meet me. Pero bakit niya ako hinihintay? I don't think she came to mend our relationship, so she's here for another reason. Napasulyap si Benjamin sa kanya. Nang-aapi ba sila sa iyo noon? Ang tanong na iyon ang nagpabalik sa kanyang katinoan. Habang nakatingin siya sa kanya, nagtaka siya, si Benjamin ba ang pinupuntirya ni Miranda? Hindi imposible. Bakit pa siya magkampang doon? Kinakausap kita. Boses niya. Oo, dati, kapag nananabik pa siya ng pagmamahal mula sa kanyang mga kapamilya, nalulungkot siya. Sa tuwing binubuli nila siya. Ngayong naiisip ko ito, ang aking nakaraan ay parang naganap ilang siglo na ang nakalipas. Ito ay napakawalang halaga na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. May pakialam ka pa ba sa kanila? Mariing umiling si Erisa. Hindi ako tanga o masokista. Kung hindi niya ako nakikita ni Regan bilang anak niya, hindi ko na kailangan pang hawakan ang relasyong ito ng dugo. Ngayon, dahil patuloy nila akong ginugulo, hindi ako tatahimik at walang gagawin kung kukulitin nila ako. Mabuti naman. Nang i-on niya ang kanyang Bluetooth earphone, malamig na utos ni Benjamin, paalisin mo ang babaeng tambay sa harap ng kumpanya. Naantig ang kanyang aksyon kay Erisa. Nagpapasalamat ako na ang taong nakilala ko ay siya. Kung hindi, mahihirapan ako kapag na-offend ko siya. Hilingin mo na lang silang tanggalin ang sino mang ayaw mong tingnan, paalala niya sa kanya dahil ayaw niyang mabaigo siya sa mga ganitong bagay na walang kabuluhan. Nakuha ko. Pasasalamat niyang sagot. Kabanata 972. Nagsalubong ang mga kilay ng mga bata nang marinig ang usapan ng kanilang mga magulang. Sina Gavin at Tim ay nagtanong, sino ang nang-aapi sa iyo, Mommy? Nagsalita din si Jasper. Sino po, Mommy? Tutulungan kitang turuan sila ng leksyon. May nang-aapi na naman ba sa iyo, Mommy? Pagtataka ni Zachary. Sabihin mo sa amin kung sino iyon, Mommy. Tutulungan ka naming turuan sila ng leksyon. Dumura si Oliver. Ikinaway ni Jessie ang kanyang maliliit na kamao at sinuntok ang hangin, na nagsasabing, papatayin ko ang sinumang maglakas loob na mang-asar kay Mommy.
Nilinggan ni Erisa ang kanyang mga anak at nakita niya ang galit na mukha ng mga ito. Ang tanawing iyon ay nagpainit sa kanyang puso. Si Miranda naman, hindi ko alam kung paano niya nalaman na dito ako nagtatrabaho. Tila, sinundan niya ako at naghintay sa pasukan ng kumpanya, tumangging umalis. Sino si Miranda? Naguguluhang tanong ni Tim. Hindi rin alam ni Gavin kung sino iyon. Ang iba pang apat na bata, gayunpaman, alam kung sino si Miranda. Ito ay iligal na anak ni Regan, sinabi ni Zachary na may paghamak, na walang balak na itago ang kanyang galit kay Miranda. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Tim. Sa sandaling iyon, nalaman na nila kung sino siya. Nang ibinoling nila ang kanilang tingin sa kumpanya, malabo nilang nakita ang isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Si Miranda ba yung babaeng yon? Oo, anak siya ni Regan. Dagdag ni Erisa na nagpapaliwanag kina Tim at Gavin. Kung binubuli ka niya, dapat ibuli mo siya pabalik. Huwag kang mag-alala, Mommy. Kami ang iyong pinakamalakas na suporta. Tinapik-tapik ni Gavin ang kanyang dibdib. Ang mga gilid ng lobby ni Erisa ay kurbadang paitaas habang tumatango. Salamat, sweetheart. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, bagaman. Hindi niya ako kayang ibuli ngayon. Napatingin si Zachary sa ina at mamantong hininga. Nag-aalala kami, Mommy. Masyado kang soft-hearted na hindi dapat dahil sasamantalahin ka. Ayoko. Pangako niya sa mga bata. Nakilala ka ba ng babaeng iyon ngayon? Hinanap niya ako, ngunit hindi ko siya nakilala. Tama na. Hindi mo na kailangan, paalala ni Zachary. Walang magandang maidudulot sa iyo ang pakikipagkilala sa mga tulad niya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Inayos ni Oliver ang kanyang salamin, nagsuot ng seryosong mukha. Tumango sina Tim at Gavin bilang pagsang-ayon. Nagpout sina Jessie at Jasper at nagalit, napakawalan Gia nila. Bakit hindi nila pababayaan si Mommy? Bilang tugon sa kanilang galit, pinatahimik sila ni Erisa. Sige, tama na, huwag na natin silang pag-usapan. Makakaapekto ito sa ating kalooban. Panipi, ayos naman kami, Mommy. Hindi mo naman dapat hayaang maapektuhan ng mga taong tulad nila ang mood mo. Paalala ni Gavin na may pag-aalalang tingin. Tumango siya, tiniyak niya, alam ko. Nasulyapan ni Benjamin ang asawa sa pamamagitan ng rearview mirror at mahinang ngumiti. Nang mapansin niya ang mga mata nito, namula siya. Maya-maya ay nag-vibrate ang phone niya. Nang kunin ang device, napagtanto niyang si Darius ang tumatawag sa kanya. Sinagot niya agad ang tawag. Tatay, sandaling dumapo sa kanya ang linya ng paningin ni Benjamin bago bumalik sa kalsada. Bumalik na ba kayo ni Benjamin, Isa? Tanong ni Darius, nakangiting sagot ni Erisa, we're on our way. Kasama natin ang mga bata. Mabuti naman. Akala ko hindi ka na ibabalik ni Benjamin. Tawa siya ng tawa, parang good mood siya. Sinabi niya sa akin ang tungkol dito kaninang umaga. Sinilip niya si Benjamin na nakatutok sa pagmamaneho. Nakikita ko, mag-uusap pa tayo kapag dumating na kayong lahat. Okay, see you later, Dad. Mahinang sagot ni Erisa. Inilayo niya ang phone niya pagkababa ni Darius. Pinamadali ba tayo ni Lolo, Mommy? Tanong ni Gavin gamit ang juvenile voice, na ikinakaway ang mga paa. Si Tim at ang iba ay nakatitig sa kanya ng walang kurap. Nakangiting sabi ni Erisa, oo, natakot siya na hindi tayo ibalik ng daddy mo. Kabanata 973. Hinihintay na ni Darius si Erisa at ang kanyang pamilya sa pasukan nang dumating sila. Nasa tabi niya si William at ang isang grupo ng mga kasambahay. Natouch naman ang babae sa eksena. Hindi ito ang unang beses na bumisita sila sa residence, ngunit palagi silang hinihintay ni Darius sa pasukan. Lagi bang hinihintay ni Itay na dumating kayong lahat ng ganyan sa nakaraan? Tanong ni Erisa. Sumulyap si Benjamin sa kanya, itinaas ang sulok ng kanyang mga lobby. Ginagawa niya lang iyon para sa iyo. Nakangiti siya habang bitbit ang Reg Along inihanda niya kanina. Napakaganda ng pakikitungo sa akin ni Papa. Bago pa man huminto ang sasakyan, si Jasper, na nakaupo sa tabi ng pinto, ay ibinaba ang bintana, inilabas ang kanyang ulo, at binati ang kanyang lolo. Lolo, maligayang pagbabalik, namumungay si Darius habang nakatitig sa apo. Dinaikit din ni Oliver ang kanyang ulo sa labas ng bintana at sinigawan ng matanda, bumalik na kaming lahat, Lolo. Mabuti, lumalim ang mga kulubat ng matanda habang nakangiti. Paalala ni Erisa, sit tight. Si Oliver at Jasper ay naglabas ng kanilang mga dila bago bumalik sa kanilang mga upuan.
Habang ang iba pang mga bata ay hindi sumisiksik sa bintana, iniunat nila ang kanilang mga leeg upang tingnan ang tanawin sa labas. Habang bumagal ang sasakyan, buong pananabik na tinanggal ng mga bata ang kanilang mga seatbelt, binuksan ang pinto, at lumabas ng kotse. Natuwa si Erisa, dahan-dahan. "Namiss ka namin, Lolo." Matamis na sabi ni Jasper at naunang sumubsob sa mga bisig ni Darius, kasunod ang iba pa niyang mga kapatid. Masayang niyakap ni Darius, William, at ng mga kasambahay ang mga bata. Tuwang-tuwa sina Benjamin at Erisa na masaksihan ang eksenang iyon mula sa sasakyan. "Samahan na natin sila," sambit niya bago bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Paglabas niya ng sasakyan habang hawak ang regalo, hinawakan siya nito sa baywang, isinara ang pinto, at dinala. Papunta kay Darius, "Tatay," bati ni Erisa, "Tatay." Sumunod naman si Benjamin, ngunit iisipin ng mga hindi alam na siya ang manugang. Bimang, tinanggap sila ni Darius ng maayos, "I'm glad you are all back. Halika, pasok na tayo sa loob. Kakain tayo pagkatapos ninyong maghugas ng kamay. Para sa iyo ito, Dad." Nagmamadaling inabot ni Erisa ang regalo sa kanya. Nagningning ang mga mata niya nang tanggapin ang regalo. "Hindi mo kailangan." Sa kabila ng kanyang mga salita, siya ay nasa buwan upang tanggapin ito. "Kailangan ko. Ito ang unang regalo na nakuha ko para sa iyo bilang iyong manugang. Mabuti naman kung ganoon. Tatanggapin ko ang regalo mo. Ngayon, pasok na tayo sa bahay." Nang sumulyap si Darius sa anak, napansin niyang sinasagot ng huli ang isang tawag. Kaya naman, sumimangot siya bilang tugon. Bakit kausap pa niya sa phone kung pauwi na siya para kumain? "Tara, pasok muna tayo sa loob." Sinenyasan niya si Erisa at ang mga anak nito na sundan siya. Tuwang-tuwa na makita ang kanilang lolo, pinalibutan siya ng mga bata at walang tigil na nagdaldalan. Naging mas masigla ang manner sa kanilang presensya. Napasulyap si Erisa kay Benjamin, na sumenyas na pumasok muna ito sa building nang magtama ang tingin nito. "Irap ang iyong tawag sa lalong madaling panahon." Paalala niya sa mahinang boses bago humakbang papasok ng bahay. Nakahanda na ang hapunan, at pagpasok pa lang nila sa bahay, sinenyasan sila ni Darius na maghugas muna ng kamay. Hindi pa rin pumapasok si Benjamin kahit tapos nang maglinis ng kamay si Erisa at ang mga bata. Kaya, tumingin siya sa pasukan at sinabing, "Titingnan ko si Benjamin, tatay. Huwag mo siyang pansinin. Kung gusto niyang tumawag, hayaan mo siya. Kapag tapos na siya, babalik siya," wika ni Darius habang kumukuha ng sopas para sa kanyang mga apo. "Kumain ka muna ng sabaw, sweethearts. Dahan-dahan lang, okay? Huwag mong sunugin ang iyong sarili." "Salamat, Lolo." Sabay-sabay na nagpahayag ng pasasalamat ang mga bata. Ang kanilang mga kaibig-ibig na boses ay talagang nagpahanga sa kanya. Kabanata 974. "Kumain ka na rin, Dad. Hayaan mo sila. Kaya nilang alagaan ang sarili nila," payo ni Erisa. "Sige, sige." Umupo si Darius at nag-alok, "Pumili ka ng kahit anong gusto mong kainin, Isa." "Alam ko, Dad. Hindi ako magpipigil." Haha. Habang tumatawa si Darius, iniwas niya ang tingin sa anak. Kung hindi niya maabot ang isang ulam, tulungan siyang kunin ito. "Okay." Tumango si Benjamin. Tuwang-tuwang kumain si Darius habang pinagmamasdan ng kanyang mga apo na nasisiyahan sa kanilang pagkain ng may kasiyahan. Nanatili rin ang mga mata ni Erisa sa kanila, nakangiti ng malawak. Lumapit si Benjamin kay Erisa at mamulong sa tabi ng tenga, "Anong tinitingin-tingin mo? Dapat kumain ka na rin." Nang marinig niya ang mga sinabi nito, iniwas niya ang tingin sa mga bata para tingnan siya. "Kumakain ako." Natuwa siya nang maglagay ito ng pagkain sa plato niya. Bilang tugon, ginawa rin niya ito para sa kanya. "Dapat kumain ka rin ng marami." Ang kanyang aksyon ay nagpasaya sa kanya ng labis na ang pagkaing nakasanayan niyang kainin ay mas masarap kaysa karaniwan. Pagkatapos, habang lumilingon si Erisa sa hapagkainan, nakita niyang kakaiba na wala ang ibang miyembro ng pamilya Graham. "Ilang beses na kaming pumunta dito para kumain, pero kami lang palagi ang nandito. Hindi namin nakita ang iba pang mga miyembro ng pamilya Graham, na medyo kakaiba." Bigla na lang siyang nakaramdam ng sakit sa ulo niya. Sa sandaling lumingon si Erisa kay Benjamin, nakita niyang binawi nito ang kamay nito. Nalilito, nagtanong siya, "Bakit mo ako sinaktan? Mag-focus ka sa pagkain mo. Ano ang iniisip mo?" Pinandilatan siya nito. Napaawang ang gilid ng bibig niya. "Nababasa niya kaya ang nasa isip ko.
Hindi ako makapaniwala na nahuli niya akong nag-zone out saglit. Wala, sagot niya, ngumisi. Isang tingin ng amusement ang sumilay sa mga mata ni Benjamin nang mapansin niya kung gaano siya inis. Nagdilim ang ekspresyon ni Darius nang makita ang interaksyon ng mag-asawa at pinayuhan. Bakit mo sinaktan si Isa, Benjamin? Dapat kang maging mas maingat sa iyong mga aksyon. Palihim na tumatawa, ibinaba ni Erisa ang kamay na dumampi sa kanyang noo. Malungkot na sinulyapan siya ni Benjamin bago ibinaling ang tingin sa kanyang ama. Nakikipagkulitan lang ako sa kanya. Ngumisi ang matanda, gumagulo. Sa tingin mo ba bulag ako o bingi? Tama na yan. Nakita naming sinaktan mo si Mommy. Galit na saway ni Gavan. Tahimik na lumingon si Benjamin sa kanyang asawa at nagtanong, masakit ba? Napakurap si Erisa na walang salita. Huwag mong pananakot, Isa. Lalaki ka pa ba? Paano mo mabubuli ang asawa mo? Hinampis ni Darius ang mesa sa galit. Bilang tugon, binawi ni Benjamin ang kanyang mga lobby. Napayuko si Erisa at pinipigilan ang pagtawa. Kasalanan mo kung sinuntok mo ako. Sa pagkislap ng isang sulyap sa kanyang direksyon, tumingin si Benjamin sa kanyang ama. Nagkamali ako, Dad. Hindi ko na siya sasaktan. Seryoso siyang tinitigan ni Darius. Hindi mo dapat ginawa ito noong una pa lang. Sa halip na makipagtalo sa kanyang ama, tumango na lamang si Benjamin. Nakatuon si Erisa sa kanyang pagkain at hindi pinansin ang mag-ama. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, biglang narinig ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas ng pinto. Saglit na natigilan si Darius bago sinenyasan si William na tingnan kung sino ang bisita. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si William at nagulat, si Mr. Brian, matandang Mr. Graham. Anong ginagawa niya dito? Samimangot si Darius, halatang ayaw niyang makita si Brian. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Ilang minuto ang lumipas bago pumasok si Brian sa dining room at sinimulang sigawan si Benjamin. Tiyak na walang awa ka, Benjamin. Huwag mong isiping makakagawa ka ng walang pakundangan dahil lang sa mahal ka ni tatay. Hindi kita bibitawan kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon. Isang malamig na tingin ang dumaan sa mga mata ni Benjamin. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw ang bastos dito. Hinampis ni Darius ang hapagkainan, kalampag ang mga plato at mangkok. Ang mga bata at si Erisa ay walang lakas ng loob na magpatuloy sa pagkain habang pinapanood nila ang drama ng pamilya na nangyayari ng may takot. Galit na sinabi ni Darius, napagtanto mo ba kung gaano kakawalang galang ang iyong kinikilos ngayon? Sa tingin mo ba ikaw ay nasa tama dahil lang sa nagsimula kang sumigaw pagkatapos mong pumasok dito? Kabanata 975. Tatay, pinigilan ni Brian ang kanyang init ng ulo at binati ang kanyang ama. Oh, ngayon naalala mo na ako ang tatay mo. Kung wala akong sinabi, kikilalanin mo ba ako? Dumura si Darius, kumaibat ang gilid ng lobby ni Brian. Pinipigilan niya ang kanyang galit, ipinaliwanag niya, paano mo nasabi iyan, tatay? Kasalanan ito ni Benjamin. Siya ang dahilan kung bakit ako nagagalit. Anong ikinagagalit mo? May nagawa ba siyang mali? Kahit na ginawa niya, medyo mali ka sa pagsigaw na parang baliw kaagad pagkarating dito. Ikaw ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya kumilos bilang isa. Sinaman ang tingin ng matanda si Brian. Frustrated, Brian argued, "Can you stop being so biased, Dad? Ang negosyo ng pamilya ko ay nasa bingit ng pagbagsak." Pagkatapos, inirapan niya ang kanyang nakababatang kapatid. Kung hindi ako pinuntirya ni Benjamin, hindi ako magagalit ng ganito. Kalmadong pinunasan ni Benjamin ang gilid ng lobby niya. Pero bago pa man siya makapagsalita ay nagsalita na si Darius. Huwag mong isipin na wala akong ideya sa ginawa mo dahil hindi ko na inaalala ang sarili ko sa negosyo ng pamilya. Sarili mo lang ang dapat sisihin sa nangyari dahil nagpakana ka muna sa kapatid mo. Nagbago ang ekspresyon ni Brian. Ang iyong kawalan ng kakayahan na magpatuloy sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya ay nagsasalita ng iyong kawalan ng kakayahan. Kung wala nang iba, umalis ka sa aming paningin. Hindi mo ba nakikita na dito tayo kumakain? Walang pakialam ang nakakunot noong matanda kung naghapunan pa ang kanyang panganay o hindi. Nakasimangot na napatingin si Brian sa mesa at natigilan siya nang makita ang 6 na bata na magkamukha. Lahat ba sila ay anak ni Benjamin? Lahat sila ay may ngiti sa kanilang mga mukha, malinaw na nagpapahayag ng kanilang paghamak sa kanya. Natural lang na hindi nila nagustuhan ang kanilang tiyuhin na sinigawan at tila binubuli ang kanilang ama. Dad, this is,
Iniwas ni Brian ang tingin sa hapagkainan at napansin ang hindi pamilyar na mukha ni Erisa. Siya ba ang kanilang ina? Siya si Erisa York, ang iyong hipag at ang ina ng mga sextuplet. Pakilala ni Darius, siya ang panganay kong anak, Brian. Hello, Brian. Tumayo si Erisa para salubungin siya ngunit hinayla siya pabalik sa upuan ng asawa. Huwag kang masyadong palakaibigan sa kanya. Hindi kanya nakikita bilang bahagi ng pamilya. Sambit ni Benjamin. Habang nakaramdam ng awkward si Erisa, mas naging malungkot ang ekspresyon ni Brian. Hindi mo ba kayang maglagay ng mga salita sa aking bibig, Benjamin? Sinong may sabing hindi ko kayo tinatrato bilang bahagi ng pamilya? Malamig na tinitigan ang kanyang nakatatandang kapatid, si Benjamin ay imangot, dapat makinig ka sa sinasabi mo. Hindi man lang naisip ng lalaki na magpakita ng respeto kay Brian, na siyang panganay na anak sa pamilya. Agad na nag-init si Brian nang mapansin niya ang mapanuksong ngiti ng kapatid. Tinatrato mo ba ako bilang bahagi ng pamilya, kung gayon? Alam mo namang dinadala mo ako sa isang sulok, di ba? Bilang tugon, ngumiti si Benjamin. May ginawa ba ako? Natigilan si Brian. Oo naman, hindi niya ginawa. Ngunit ang pinapayagan niyang mangyari ay mas malupit kaysa sa gagawin niya. Ang mga taong iyon ay dadagsa sa sinumang may kakayahang magbigay sa kanila ng mga benepisyo. Pagdating sa mga negosyo, ang bawat tao ay para sa kanyang sarili. Tinitigan siya ng masama, umungal si Benjamin, ikaw ang sumubok sa aking limitasyon, kaya huwag mo akong sisihin sa pagganti. Ikaw, galit na galit si Brian. I know how ruthless he can be, pero hindi ko akalain na aaksyonan niya talaga ako. May mga bagay na hindi mo dapat pagnasaan. Natigilan si Brian sa sagot ng kapatid. Bakit ba kayo nag-aaway sa walang kabuluhang bagay? Baka ayaw mong kumain, pero, kami, saway ni Darius kay Brian. Hindi madaling ibalik si Benjamin dito para sa hapunan, ngunit nandito si Brian para sirain ang lahat. With a foul expression, umupo si Brian sa dining table. Hindi pa ako kumakain. Kasunod nito, muli niyang tinitigan ang kapatid. Paano ka nakikinabang sa anumang paraan ng pagsira sa akin, Benjamin? Hindi mapakali si Benjamin na makipag-away sa kanya, kaya walang salita siyang tumugon sa pamamagitan ng paglalagay ng mapanuksong ekspresyon. Nandito ka ba para kumain o inisin kami? Kung ayaw mong kumain, umalis ka dito. Hindi kita niyaya pa uwi para maghapunan. Galit na sigaw ulit ni Darius. Naningkit si Brian nang mapansin niyang nasa gilid ni Benjamin ang kanyang ama. Kabanata 976. Tanong ni Brian, ibig sabihin hindi ako makakain dito kung hindi mo ako inimbitahan. Mukhang gusto mong kumain. Sinaman siya ng tingin ni Darius. Nasaktan ang pagmamalaki ni Brian nang mapansin niyang walang sumalubong sa kanyang presensya. Maging ang 6 na bata ay hindi nag-abalang batiin siya. Mabuti, mag-e-enjoy kayong lahat sa pagkain. Pagkatayo, pumunta si Brian sa sala imbes na umalis. Naasar si Darius, sinasadya ba niyang sirain ang ating gana? Nang lumingon siya sa mga bata at kay Erisa, lamambat ang kanyang ekspresyon. Huwag mo siyang pansinin. Kain na tayo. Medyo nakaramdam ng awkward si Erisa matapos tingnan ang interaksyon ng mga Graham men. Bukod kay Gavin na tila sanay na sa eksena, halatang hindi komportable ang iba pang 5 bata. Tumingin si Benjamin sa mga bata at mahinang hinimok, kumain na kayo. Pagkatapos, naglagay siya ng pagkain sa plato ni Erisa at inaliw siya, enjoy the food. Huwag pansinin ang lahat ng iba pa. Nang tumango siya ay nagpatuloy siya sa pagkain. Kumain na kayo, mga anak, malambing na wika ni Darius habang naglalagay ng pagkain sa mga plato ng mga bata. Salamat, Lolo. Ang kaibig-ibig na pag-uugali ng mga bata ay nakatunaw sa puso ng matanda at nagpasaya sa kanya. Naglagay din siya ng pagkain sa plato ni Erisa. Kailangan mong kumain ng marami, Isa. Bilang tugon, ngumiti siya. Salamat, tatay. Kumain ka na. Huwag mong hayaang makaapekto si Brian sa mood mo. Masigla niyang udyok. Kumain ka na rin, tatay, sabi ni Benjamin habang hinahain din niya ang kanyang ama ng pagkain, na bihira niyang gawin. Ang pagkilos niyang iyon ay lubos na nagpaangat sa mood ng matanda. Habang patuloy na nagsasaya ang pamilya sa kanilang hapunan, mag-isang nakaupo sa sala si Brian. Maging ang mayordomo at mga kasambahay ay hindi umamin sa kanyang presensya. Walang lakas ng loob si William na batiin siya dahil hindi naman siya inutusan ng kanyang amo. Sa halip, nanatili siya sa silid kainan, abala sa paglilingkod sa pamilya. Habang naghintay si Brian,
mas lalo siyang nagpakita. Ang maayos na tagpo sa silid kainan ay nagpabigo sa kanya ng walang katapusan. Kampi si tatay, kailan niya huling prituhin ang pamilya ko ng ganoon din? Ni minsan hindi ko pa siya nakitang pinaulanan ng ganyang pagmamahal ang anak ko. Ang mga anak lang ni Benjamin ang inaalala niya. Hindi pinansin ng lahat si Brian kahit pagkatapos ng hapunan. Dahil hindi siya pinapansin ni Darius, ang iba ay may mas kaunting dahilan para gawin iyon. Sinamahan ng 6 na bata ang kanilang lolo, samantalang dinala ni Benjamin si Erisa sa isang silid sa itaas. Nasasaktan si Brian na hindi pinansin. Kaya naman, pinipigilan ang kanyang galit, sinigawan niya si Benjamin, na paakyat sa itaas. Mag-usap tayo, Benjamin. Hawak-hawak ni Benjamin ang kamay ni Erisa nang sumilip siya sa ibaba na para bang siya ay isang hari na tumitingin sa isang dissenter. Bilang tugon, kumunat ang noo ni Brian. Hindi siya nasisiyahan sa katotohanang natakot siya sa sobrang aura ng kanyang nakababatang kapatid. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi man lang nag-abalang ipakita sa kanya ni Benjamin ang isang katiting na paggalang habang malamig siyang lumuwa, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng gusto kong sabihin. Bahala ka kung paano mo ito haharapin. Pagkatapos ay iginiya niya si Erisa sa itaas, naiwan ang galit na si Brian sa sala. Isa kang malupit, walang awa na tao, Benjamin. Nang ihatid ni Darius ang mga bata sa hagdan, hindi siya natuwa nang makita ang ekspresyon ni Brian. Nakatingin ka ba sa sinumpaang kaaway mo o ano? Dahil sa gulat, tinagaw ni Brian ang pagkunot ng noo niya at mamaling sa kanyang ama. Hindi mo ba iniisip na hindi patas na ginagawa ni Benjamin ang anumang gusto niya? Tinapunan ni Darius ng masamang tingin. Ang kanyang anak, kung kasing kaya mo siya, kaya mo rin. Nakuha ni Benjamin ang lahat ng pag-aari niya ngayon sa pagsisikap. Kung gusto mong pag-usapan ang pagiging patas, masasabi kong siya ang nakatanggap ng pinaka-hindi patas na pagtrato sa pamilyang ito. Hindi siya kailanman naghangad ng anuman mula sa akin, habang ang iba sa iyo ay alam lamang kung paano umaasa sa akin. Sa halip na sawayin ng iyong kapatid, dapat mong gamitin ang oras na ito para mag-isip ng plano para mapabuti ang iyong negosyo. Kahit na binigyan niya ng maraming benepisyo ang pamilya ng kanyang unang 2 anak, hindi pa rin sila nasisiyahan. Kabanata 977. Napahiya si Brian nang marinig ang masasakit na salita ng kanyang ama. Bakit galit na galit ka sa daddy ko, Tiyo Brian? Tanong ni Gavin habang galit na nakatingin sa tiyuhin. Ang titig ng kanyang mga mata at ang kanyang aura ay kahawig ni Benjamin. Iniinis ako nito. Teka, akala ko hindi gaanong nagsasalita ang batang ito noong nakaraan. Nagdilim ang ekspresyon ni Brian habang sinasaway, ganito ba ang dapat mong kausapin sa nakatatanda mo? Mali ba siyang gawin iyon? Ipinagtanggol ni Darius ang bata at binigyan ng masamang tingin ang anak. Tatay, malungkot ang ekspresyon ni Brian. Dapat kang magpasalamat na handa kanyang tawaging tiyuhin, kung isa sa alang-alang mo na hindi ka kumikilos bilang isang may sapat na gulang. Kung wala nang iba, umuwi ka na. Ayokong iniinis mo pa ako dito. Walang pag-aalinlangan ng matanda na itaboy ang kanyang anak. Hindi makapaniwala si Brian na hinintay niyang matapos ang hapunan sa wala. Kaya naman, ayaw na niyang manatili pa. Umalis siya. Mabuti, babalik ako ngayon. Napakawalang galang. Galit na saway ni Darius. Inihain ni William ang matanda ng isang basong mainit na tubig. Tumahimik ka, old Mr. Graham. Naibsan ang galit ni Darius matapos itong humigop ng tubig. Bakit galit na galit siya kay Mr. Graham, Lolo? Tanong ni Zachary na nakasimangot sa disgusto. Medyo nabigla ang matanda nang makitang ganoon ang kinikilos ng bata. Masyado siyang nagmamalasakit sa kanyang ama kahit hindi niya ito pinapakita. Pagkatapos ay sinulyapan ni Darius ang iba pang mga bata, tuwang-tuwa nang makita niyang hindi rin sila nasisiyahan sa pakikitungo ng kanilang tiyuhin sa kanilang ama. Niyakap niya ang mga sextuplet, tinapik niya ang kanilang mga ulo. Hindi na kailangan ng sino man sa inyo na mag-alala sa mga bagay na may sapat na gulang. Kasalanan ko kung hindi ko pinalaki ng maayos ang tiyuhin mo at hinahayaan siyang mabuli niya ang tatay mo. Inaliw ng mga bata ang kanilang lolo nang mapansin nila kung gaano siya nagkasala. Hindi mo kasalanan, Lolo. Hindi ka namin masisisi sa nangyari. Naantig, sinabi ni Darius, salamat, mga sweethearts. Habang sinusundan ni Erisa si Benjamin pabalik sa kwarto, paminsan-minsan ay dumadapo sa mukha nito ang line of sight niya. Naramdaman niya ang mga sulyap nito, tinitigan siya nito, ang mga mata ay kasing lalim ng bangin. Alam kong may mga tanong ka. Magtanong ka. Hindi, ayoko.
Dali-dali niyang ibinaba ang kanyang mga mata para umiwas ng tingin. Habang hinihila siya nito patungo sa kama, lumaban siya dahil medyo hindi siya comfortable na kumilos ng malapit sa Manor, sa takot na may makakita sa kanila. Lalong humigpit ang hawak ni Benjamin sa kanya habang nakapatong ang baba sa ulo niya. Lagi kong alam na galit sila sa akin. Nalilito, nagtanong si Erisa, sila. May kapatid pa ba siya maliban kay Brian? Ang pamilya ng aking pangalawang nakatatandang kapatid, walang pakialam niyang sagot na may kasamang pang-uuyam. No wonder hindi ko nakikita ang mga kapatid niya dito. Masama pala ang relasyon nila. Nakukuha ko na ngayon. Ikaw, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang naputol sa kanya. Actually half-brothers kami. Hindi kami pareho ng ina, Benjamin disclosed placidly. Sa kabila ng kanyang mahinahong tono, ramdam ni Erisa ang kanyang pagkalungkot. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito at niyakap siya ng mahigpit. Magkapatid pala sila sa magkaibang ina. Hindi katakataka na mayroon silang napakasamang relasyon sa isa't isa. At muli, kahit mga bata, mula sa parehong mga magulang ay maaaring humantong sa ganitong uri ng relasyon. Ang sama ng loob sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay karaniwang nakikita sa mga mayayamang pamilya. Pagkatapos, maingat siyang nagtanong, nasaan ang iyong ina? Wala na, siya. Nanatiling hindi nagbabago ang tono niya. Pasensya na, hindi ko na dapat tinanong. Ayos lang. Pumanaw siya pagkatapos niya akong ipanganak, kaya hindi ko siya nakita. Nagdilim ang ekspresyon niya. Ang instinct ni Erisa ay nagsasabi sa kanya na may higit pa sa kwentong iyon, ngunit hindi siya nagtanong. Patuloy ni Benjamin, ang nanay ko at tatay ko ay childhood sweethearts, at engaged na rin sila. Gayunpaman, nang pumunta ang aking ama sa kanayunan, umibig siya sa iba at nagkaroon ng 2 anak sa kanya. Nang bumalik siya sa lungsod, pinakasalan niya ang aking ina para sa kapakanan ng isang relasyon na kapwa kapaki-pakinabang. Sa loob ng maraming taon, hiwalay sila sa isa't isa dahil madalas siyang wala sa bahay dahil sa trabaho. Hanggang sa humiwalay siya sa trabaho ko isinilang. Namatay ang aking ina nang ipanganak niya ako dahil sa sobrang galit niya sa hitsura ng may bahay ng aking ama at ng kanyang 2 anak na lalaki. Marahas na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib habang isinasalaysay ang kanyang buong nakaraan. Kung hindi dahil sa emosyonal na reaksyon nito, akala ni Erisa na nakikinig siya sa kwento ng ibang tao. Sumakit ang puso niya matapos niyang pakinggan ang tragic backstory nito, at niyakap niya ito. Ipapaliwanag nito ang maput na relasyon nila ng kanyang kapatid at kung bakit malamig ang pakikitungo niya sa kanyang ama. Kabanata 978. Kahit na ang aking ama ay nagkaroon ng anak na babae sa babaeng iyon, hindi niya ito pinakasalan. Biro ang kanilang pagmamahalan, sambit ni Benjamin. Nang marinig iyon, nagulat si Erisa. May kapatid din si Benjamin. Kung gayon nasaan siya, ang tinutukoy niya ay ang ina ni Brian. Nakatitig siya sa kanya, ang mga komplikadong emosyon ay umiikot sa kanyang mga mata. Pinalayas ko siya. Ang kwento ay natigilan at nasaroon ng loob. Pareho ba lahat ng lalaki? Niloko din ni Regan ang asawa. Biglang nasira ang impression niya kay Darius. Sa tingin mo ba masyado akong walang awa? Nag-aalalang hinintay ni Benjamin ang kanyang sagot. Umiling si Erisa. Ganyan din ang gagawin ko kung ako sayo. Kahit na sa teknikal, hindi pinatay ng ina ni Brian ang ina ni Benjamin gamit ang sarili niyang mga kamay, siya pa rin ang naging sanhi ng pagkamatay ng huli. Hindi ko akalain na ordinaryong Joe ang babaeng iyon. Pagkatapos, tinanong niya, kung gayon, bakit hindi kasama nila si old Mr. Graham? Ito ay isang bagay na nakita niyang kakaiba dahil si Darius ay malayang tumira sa kanyang may bahay kung gusto niya. Ngumisi si Benjamin, siguro dahil nakonsensya siya sa pagkamatay ng aking ina at hindi siya nakatagpo ng kapayapaan ng isip. Nang marinig ni Erisa ang pangungutya sa kanyang boses, kumurot ang kanyang puso. Sa palagay ko ay hindi iyon ang tanging dahilan kung bakit pinigilan ni old Mr. Graham na gawin iyon. Naniniwala ako na dahil din sa sobrang pakialam niya kay Benjamin. Sa unang pagkakataon na nakilala ko siya, masasabi kong talagang nagmamalasakit siya kay Benjamin at sa mga bata. Mahal na mahal ka ng tatay mo, Benjamin. Nakatingin sa kanya, nanatiling tahimik si Benjamin. Natahimik din siya habang nakayakap sa kanya. Maya-maya, kinurot niya ang pisngi niya. Gusto mo bang manatili dito ngayong gabi o bumalik? Hayaan kitang magdesisyon. Mabuti naman si Erisa. Nakataas ang kanyang kilay, bumungad sa kanyang mga mata ang bahid ng saya ng mapanuksong tanong niya, sigurado ka. Ngumisi siya at tumayo, ngunit niyakap siya nito. Tinapik ang kanyang kamay, sinabi niya,
titingnan ko ang mga bata. Hinawakan ng baba niya, hinalikan niya ito sa lobby. Agad namang namula ang mukha ni Erisa. Ang panlalaking pabango ni Benjamin ay bumalat sa kanyang ilong, at siya ay bumulusok. Isang tulala, bumibilis ang tibok ng puso niya habang nilulubog niya ang sarili sa sandaling iyon. Ilang sandali pa ang halik bago siya binitawan at umayos ng upo. Umuwi na tayo. Sa muling pagsasaayos ng kanyang paghinga, napatitig si Erisa sa kanya, gulat na gulat. Napakabilis, mas gugustuhin mo bang magpalipis ng gabi dito? Sinulyapan siya nito. Kumaibat ang gilid ng lobby niya bago siya ngumiti. Kung mananatili ako, kailangan mong gawin ang parehong, tama. Ganyan ka ba ka-confident? Pang-aasar ni Benjamin na marahang kinurot ang pisngi. Oo, masiglang sagot ni Erisa. Kung mananatili ako dito, pati ang mga bata. Babalik ka mag-isa. Natatawang bumangon siya at tinulungan din siyang tumayo. Gusto mo bang pumunta muna sa banyo? Siya ay nabighani nang makita kung gaano nagmamalasakit ang kanyang asawa at mabilis na nagtungo sa banyo. Nang matapos siya, turn na ni Benjamin. Namula si Erisa, wala siyang pakialam. Muling namula ang kanyang mukha nang marinig ang lagaslas ng tubig mula sa loob. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas at hinintay siya sa pasukan. Paglabas ng banyo, humakbang si Benjamin papunta sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa habang pinagmamasdan ng matangkad na lalaki na humakbang palapit sa kanya. Gosh, pwede bang itigil ko na ang panliligaw sa kanya? Napangiti siya nang mapansin niyang nakatingin ito sa malayo, umiiwas sa line of sight. Nang makalapit ito sa kanya, hinawakan niya ang kamay nito at kasamang bumaba ng hagdan. Nakasilip ka ba sa akin? Napaawang ang lobby ni Erisa. Hindi ba siya makangiti ng napakatamis? So paano kung ginawa ko? Sa pagtitig sa kanyang mayabang na ekspresyon, lumalim ang ngisi nito, at muling kinurot ang pisngi nito. Huwag mag-atubiling tumingin hanggat gusto mo. Naiwasan ng mga salita si Erisa. Kabanata 179. Nang makababa na silang dalawa ay wala na si Brian. Samantala, naglalaro ng chess ang 6 na bata kasama si Darius. Lumapit si Erisa kasama si Benjamin at umupo sa gilid para panoorin si Darius na naglalaro ng chess. Maya-maya ay tumunog ang phone ni Benjamin kaya tumayo siya at lumabas para sagutin ang tawag. Sandali lang siyang sinulyapan ni Erisa bago ibinalik ang atensyon sa larong chess. Sa palagay ko ay mali ang ginawa ko, sabi ni Darius, na ikinalulungkot ang kanyang pinili at kumilos upang alisin ang piraso ng chess na katatapos lang niyang itakda. Lolo, hindi mo kaya. Hindi ka na makakagawa ng isa pang galaw. Sigaw ni Zachary habang nakatingin kay Darius na nakakunot ang noo. Tama siya. Lolo, dahil yan. Tumango si Oliver, tumabi sa kanyang kapatid. Dahil doon, sumimangot si Darius bago tumingin ng masama sa kanyang mga apo. Hindi ba pwedeng hayaan mo akong gawin ito minsan lang? Lumingon sa kanya ang mga bata at umiling sa determinasyon. Hindi mo rin kami pinayagan kanina, Lolo. Natigilan si Darius, kumikibot ang kanyang balbas. Napangiti si William na nasa tabi niya, naaliw sa pakikisalamuhan ng matanda at ng kanyang mga apo. Maging si Erisa ay nakangiti sa eksena. Sweethearts, hayaan mo lang si Lolo. Sa sobrang pagmamalaki para aminin ang pagkatalo, biglang sinabi ni Darius, hindi. Hindi ko kailangan na maging madali ka sa akin. Mananalo ako nang wala ang tulong mo. Hindi naman. Tiwala si Gavin sa galing ni Zachary sa chest. Huwag kang masyadong maangas, sabi ni Darius na may pagtataka bago niya ipinagpatuloy ang pakikipaglaro sa kanyang apo. Sa kanyang pagtataka, ang bata pa rin ang nanalo sa kanya sa huli. Nagtawanan ang mga bata. Lolo, talo ka, ha ha ha. Gayunpaman, hindi nagalit si Darius nang makita ang kanilang kagalakan. Sa halip, siya ay parehong masaya. Isang round lang. Ano ang dapat ikatuwa? Nagmadali na ako sayo. Ulitin natin ito. Nagpaut ang mga bata sa kawalan ng kasiyahan. Natalo ka, Lolo. Nanalo ako, pero hindi mo tinatanggap ang pagkatalo mo. Tama na. Sinubukan mo pang maglaro ng dirty. Protesta ni Jesse. Let me play this round. Sabi ni Oliver habang tuwang-tuwa niyang hinihimas ang kanyang mga kamay. Gising ka na. Try to go easy on Lolo para hindi siya masyadong matalo, wika ni Zachary habang tinatapik ang balikat ng kapatid. Parehong ngumisi sina Jasper at Jesse sa gilid habang pinagmamasdan ni Tim at Gavin ang eksena. Sumulyap si Darius kay Oliver at nagtanong, mas magaling ka dito kaysa sa kapatid mo. Napangiti si Oliver mula tenga hanggang tenga bago inayos ang kanyang salamin at itinago ang palihim na kislap sa kanyang mga mata.
Huwag mo siyang pakinggan, Lolo. Madalas akong natatalo sa kanya. Napaawang ang sulok ng lobby ni Zachary nang marinig iyon. Isang chess master talaga, makinig sa mga tusong salita niya. Nagtataka, nagsimulang maglaro si Darius laban kay Oliver. Alam ni Erisa kung gaano kahusay maglaro ang bata, ngunit wala siyang sinabi habang patuloy na nanonood sa kanila. Sa ilang galaw lang ay natigil na si Darius. Nako, nanalo na yata ako. Sabi ni Oliver habang baka sa mukha niya ang pagtataka. Ang piraso ni Darius ay nakulong ng mga piraso ni Oliver, at walang magawa ang matanda para takasan ang sitwasyong iyon. Napapikit na lamang si Darius sa hindi makapaniwala. Anong palihim na batang lalaki ang umakay sa akin sa bitag na ito? Oliver, nagsinungaling ka lang ba sa akin? Nakangiting tanong ni Darius sa mukhang inosenteng bata. Napangiti si Oliver at sumagot, Lolo, wala akong ideya kung paano ako nanalo. Sorry, haha. Tumawa si Darius bago masuyong tinapik ang kanyang ulo. Tumigil ka na sa panggugulo, okay. Rematch tayo. Lolo, kahit ilang beses kang magkaroon ng rematch, hindi ka mananalo kay Oliver. Pagmamalaki, ni Jasper. Oh, sabi ni Darius, nakataas ang isang kilay. Si Oliver ay isang award-winning na chess player. Siya ay hindi matatalo. Banyag ni Jasper. Nagulat sina Darius at William, at napalingon sila kay Erisa na may kaaya-ayang pagtataka. Talaga bang nanalo siya ng award? Tumango si Erisa. Oo, world champion siya. Sa sandaling iyon, tinapos ni Benjamin ang kanyang tawag at pumasok. Nang marinig niya ang huling bahagi ng kanyang mga salita, tinanong niya, anong world champion? Napasulyap si Darius sa kanya habang ang alon ng pagmamalaki ay bumalat sa kanyang dibdib. World champion ang anak mo, pero hindi mo man lang alam. Anong klaseng ama ka? Natahimik si Benjamin dahil doon. Kabanata 980. Napabuntong hininga si Erisa nang makita ang galit na ekspresyon ni Benjamin. Bilang tugon, binigyan siya ni Benjamin ng isang side eye. Mabilis na umiwas ng tingin si Erisa para panoorin ang matanda na nakikipaglaro ng chess kay Oliver. Pagkatapos, lumapit si Benjamin sa kanya at ipinulupot ang braso sa baywang niya. Mangulong siya sa kanyang tainga gamit ang mga ngiping nagngangalit, tinatawanan mo ba ako kanina? Mabilis na umiling si Erisa nang sumipa ang kanyang survival instincts. Hindi, pagdududa ni Benjamin. Nagnakaulit ng tingin si Erisa, nakasalubong ang malalalim na mata ng lalaki. Kaya naman, mabilis at may kasalanan siyang umiwas muli ng tingin. Nang bahagyang kurutin ni Benjamin ang kanyang baywang, napaatras si Erisa. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang ulo upang kunan siya ng babalang tingin. Iniangat ni Benjamin ang kanyang noo at tinitigan siya, ang tingin sa kanyang mga mata ay kasing dilim at lalim ng karagatan. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa si Oliver, haha. Lolo, nanalo ako. Nagpalakpakan at naghiyawan ng iba pang mga bata. Sinabi namin sa iyo na mananalo si Oliver, ngunit hindi ka naniwala sa amin, Lolo. Hindi alam ni Darius kung ano ang magiging reaksyon sa sandaling iyon. Ulitin natin, sabi niya. Tiningnan ni Oliver ang kanyang lolo at nagtanong, muli, Lolo. Bilasan mo, sa pagtanggi na tanggapin ang pagkatalo, sinenyasan ni Darius si Oliver na magpatuloy. Kaya, walang pagpipilian si Oliver kundi ang patuloy na maglaro laban kay Darius, ngunit hindi nagtagal, natalo muli si Darius. Isa pa, giit ni Darius, natutuwa ang mga bata. Nang makita ang kaseryosohan ng mga bata, napabuntong hininga si Erisa at napaisip, hindi ba pwedeng makipaglaro ang mga bata sa kanilang lolo at hayaan siyang manalo ng isang beses lang? Sa kabilang banda, nang makita ang pagtanggi ni Darius na aminin ang pagkatalo, nagkomento si Benjamin, kailangan mong aminin ang pagkatalo kung ikaw ay mas loser kaysa sa kanya. Sinaman siya ng tingin ni Darius. Tumahimik ka, ginugulo mo ang laro ko. Ngumuso si Erisa bago sumingit, tama. Manahimik ka, Benjamin. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, at napalingon si Erisa, kunwari ay hindi niya nakita ang nagbabala na tingin ng lalaki. Sabay-sabay na nakaramdam ng lungkot at kilig si Darius matapos matalo ng ilang beses laban kay Oliver. Hindi ko akalain na magiging ganito kagaling si Oliver sa chess. Sa huli, pinadali ni Oliver para kay Darius na manalo sa huling round, at dahil hindi halata ang kanyang mga aksyon, tuwang-tuwa si Darius nang siya ay nanalo. Hindi ka mananalo laban sa akin sa round na ito. Ang sinabi ni Darius bago ang huling round. Natahimik ulit si Benjamin sa narinig. Makalipas ang halos 10 minuto, nanalo si Darius. Hahaha, nanalo ako.
Sigaw ni Darius, umalangaw-ngaw ang tawa niya sa sala. Nakaramdam din ng saya si William para sa kanya. Older Mr. Graham, sa wakas ay nanalo ka na kay Oliver. Tama, haha, si Darius ay nanginginig pa rin, tuwang-tuwa. Binabati kita sa iyong panalo, Lolo, puri ni Zachary, na nakangiti hanggang sa tainga. Napakaganda mo, Lolo, nag-thumbs up si Jasper kay Darius. Si Lolo ang pinakamagaling. Nakangiting sabi ni Jessie bago siya tumalon sa mga bisig ni Darius. Oo, ang galing ni Lolo. Mas magaling ka sa chess kaysa sa maraming taong kasing edad mo. Dagdag ni Tim, si Darius ay nasa cloud9 nang matanggap ang mga papuri ng mga bata. Nakangiting tinanong niya, magaling ba talaga akong chess player? Ang mga bata ay iniyuko ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon, kasama si Gavin. Hindi kami nagsisinungaling. Pwede mong tanungin si Mommy kung hindi ka naniniwala sa amin. Pagkatapos ay lumingon si Darius kay Erisa, na inihilig ang kanyang ulo at sinabing, Tay, ikaw ang unang taong nanalo laban kay Oliver. Nagningning ang mga mata ni Darius, at lalo siyang natuwa nang marinig ang kumpirmasyon nito. Haha, pero syempre, mas lusir pa rin ako kay Oliver sa chess. Napangiti si Erisa sa halatang good mood ni Darius. Tay, gumagabi na. Kailangan nating bumalik ngayon, sabi ni Benjamin, na nagpapaalala kay Darius na kailangan nilang bumalik sa Yaleview. Gayunpaman, tumingin si Darius sa kanila at nagtanong, maaari ba kayong manatili dito ngayong gabi? Hindi sila sanay dito. Iniwas ni Benjamin ang kanyang tingin sa mga bata. Magpaalam ka na kay Lolo. Babalik tayo ngayon. Gusto pa sana ng mga bata na makipaglaro kay Darius, ngunit dahil sinabi ng kanilang ama na oras na ng uwian, wala silang nagawa kundi ang magpaalam kay Darius. Lolo, babalik na kami ngayon. Magiliw na ginulo ni Darius ang kanilang buhok na may isang matamis na ngiti. Sige, bumalik ka na at magpahinga ng mabuti. Punta ka dito ng maaga bukas, okay? Team time na tumango ang mga bata. Naiintindihan mo, Lolo, pupunta kami dito at makipaglaro ulit sa iyo bukas.